Mrs. Shin, dito ako! Sige na, anong kailangan mo? Wala naman. Kulang lang kasi ako sa pera. Baka naman pwedeng mangutang sa'yo. Mangungutang? Akala mo ba sa ilang peking litrato? Matatakot mo na ako? Oo, edited nga yung mga pictures na yon. Pero tignan mo tong iba. Hindi ka ba curious dyan? Kung kanino ko pinatungan ang mukha mo? Tungkol pa lang yan kay Yuan. Hindi pa tayo tapos. Ngayon, ikaw pa ang lumapit. Huwag ka masyadong galit. Teka lang. May mas matindi pa ako. Gusto mong makita? Tignan mo tong mga pictures na to. Eto pa, hindi mo kayang sabihin edited din yan. Caught in the act pa sa motel ng another guy. Plus may nude shots pa. Kapag kumalat to, panigurado. Kahit hindi ikaw yan, sa totoo lang. Wala na, wasak ang reputasyon mo. Magkano gusto mo? Ayan, ganyan ang gusto ko, straight to the point. Hindi naman kalakihan, 1 milyon lang. 1 milyon? Oo, baliw na ako eh. Ikaw nga ang magiging Mr. Shin ng buong grupo. Tapos walang 1 milyon? Wala. Wala talaga? Eh di kakalat ko yung mga pictures mo. Akala mo ba talaga matatakot mo ako sa mga yan? Malay ko bang kung may pumatol? At kahit kaya mong isuppress yan. Paano si Yuan? Marami pa akong hawak. Pati mga videos. Kung malaman ng nanay niyang may sakit, hindi ko na alam kung ano mangyayari. Pag may lumabas kahit isang litrato dyan, sisiguraduhin kong hindi ka na makakatayo sa binal. Subukan mo. Subukan mong ikalat yan. Ikaw ang mawawala dito, hindi ako. Ikaw? Seriously? Sige nga, try mo. Sige, subukan mo. Eh kasi naman, hindi lang naman Shin family ang boss dito. Binhay is not yours alone. Tandaan mo, kung ayaw mo, ibebenta ko sa iba ang lahat ng mga pictures na hawak ko dito. Teka lang, O bakit? umupo ka. Ngayon 2 milyon na ang presyo ko. Tandaan mo yan, bawat piso, no deal. Sinabi ko na nga umupo ka eh. O sige na, upo na ako. Galit ka agad eh. Ito ang offer ko. 5,000. 5,000? Kuanlin, nadyo-joke ka ba? 40,000. 40! Hoy, teka muna! Huwag ka na munang umalis. 5,000 lang, halit naman nun. Simula ngayon, bawat salita mo babawasan ka ng 1,000. Sige na. Bayad muna tsaka ako ibibigay. Cellphone mo, dali. Eh paano kita mapagkakatiwalaan na babayaran mo ako? Sige na, 50,000 na lang. Sige na. O ito na. Pero kung meron ka pang backup, yari ka sa akin. Ano ba, bilisan mo na, bayad na. Oh, kinuha mo na ang pera. Umalis ka na. Wait lang. Nirecord ko yung usapan natin kanina. Subukan mo lang mandaya. Makikita mo ang bagsik ko. Kuanlin. Hintayin mo lang. Nag-hire pa sila ng private investigator? Oo. Alam ba nila na ikaw ang target? Hindi pa for now. Pero si Shin Ming-Xuan, sinusuri na yung mga tao sa paligid niya. Siguro mas mabuting wag na tayo magpakita. Okay, tama. Tutok pa rin ako sa kilos si Shin Ming-Xuan. Kapag may update, ire-report ko agad sa'yo. Don't worry. Pangako ko yan. Totoo ako sa salita ko. Yang master, ang formal mo naman. Pag kayo ni Shuang-Shuang, hindi tayo mahihiya. Sige, hindi na ako mahihiya. And by the way, may chika ako. Ano yun? Kanina, may natanggap na message si Guanlin. Nagmamadali siyang umalis. Sinundan ko siya. Nagpakita siya kay Kupeng. Mukhang may hawak na secret si Kupeng laban sa kanya. Sige, puntahan natin siya. Nalaman na ba natin kung nasan si Madam? Pumunta siya kay Kupeng. Ano pinag-uusapan nila? Boss, mabuti kung tignan mo muna to. Walang yaka, Kupeng. Pati babae ko pinapakilaman mo. Chupeng, paano mo nalaman ang pangalan ko? Hinahanap mo si Guanlin. Tama, ikaw nga. Anong gusto mo? Business deal, 20 million. Yan ang offer ko sa'yo. 20 million? Anong may tutulong ko? Anong pinag-usapan niya ni Guanlin? Yun din ang pag-uusapan natin. Gusto mo rin ba ng nudes si Guanlin? Akala ko pa naman, big time si Mr. Shin.
Ganun lang pala kaya niyang ibigay? Oo, gusto ko nga yun. Asawa siya ni Xing Minxuan pero ang daming gusto bumili ng nudes niya sa akin. Marami sila. 20 million lang? Parang kulang yata yun ah. Oh, anong balak niyo? Sa mundong ito, wala nang nakahas tumawad sa akin. Ako ang boss dito. 20 million wala nang bawas. Tandaan mo yan. Okay, sige. 20 million. Yun na yun. Oh, satisfied ka ba? Sulit ba ang 20 million mo? Niloko mo ako ah. Peke pala to eh. Pugbugin yan. Wag. May backup pa ako dito. Guanlin. Ikaw may pakanahan nito. Ibigay mo ang totoo. Kung hindi, mamamatay ka ngayon. Dati meron eh. Pero ngayon, wala na. Tanga ka pala eh. Isang babae lang, tinalo ka pa. Hindi ko inakalang si Guanlin. Ang talas pala ng utak. Chupeng, huwag kang magpakita sa binhay. Layas! Guanlin, hayop ka. Kuya, siya talaga. Sundan niyo. Sir Shin, maawa ka na. Binura ko na po yung mga pictures. Wala na akong baka, promise. Chupeng, yung utang mong 1 million sa sugal, binayaran ko na yon. Ngayon, may papagawa pa ako sa'yo. Sige po. Kunin mo yung file na yon. Naintindihan mo? Opo. Liza. Ay. Si Jianming yung spy? Paano mo nilaman? Actually, dahil sa'yo rin eh. Naalala mo nung nag-uusap tayo? Yung tungkol sa blackmail ni Shupeng? Alam mo lahat yon? Oo, at hindi naman ikaw yung sa peak. Alam ko. Gusto ko lang tumulong. Pero don't worry. Anayos ko na yun. Hindi ka na niya guguluhin. Salamat. Tapos yung info kay Shupeng. Tayo lang ang nakakaalam nun. Ikaw at ako at si Chanlong at si RD. Kaya dun pa lang, alam na namin na may traitor. Kaya sinetap ko si Shupeng sa isang trap. At yun na nga, si Jianming palang tao ni Xiaozu. Gets ko na. Kung spy si Jianming, tiyak na alam ni Xiaozu ang galawan. Kung hindi walang leak, hindi niya malalaman tungkol sa blackmail. Ang talino mo talaga. Mabilis maka-pick up. Pero teka, ano na naman ang pinag-usapan ninyo? Puro Xiaozu at Shupeng. Pero totoo, medyo kakaiba si RD lately. Parang lagi siyang may tinatago. Hindi siya komportable makipag-usap. Yung pala, espiya siya ni Xiaozu? Actually, matagal ko na rin hinala na si Xiaozu ang nasa likod ni Zhongwan. Ayos, harapin ko sila eh. Huwag muna. Ang importante ngayon, makakuha tayo ng ebidensya. Walang pasabog, chill lang. Pero may urgent pa tayong mission, mas importante pa. Anong mission? Sama ka na lang. Saan tayo pupunta? Halika na. Surprise! Happy birthday! Salamat. Kuya, para sa'yo. Naalala mo pa ba? Nung nakaraang pagkikita natin 3 years ago. Ang tagal na nun pero naalala mo pa? Siyempre naman, no? Pakakasalan mo ba ako? Pakasal na kayo! Pakasal na kayo! Pakasal na! Pakasal na! Pakasal na kayo! Pakasal na tayo. Yes na yan! Yes na yan! Oo, papayag ako. Woo! Xiaozu, ikaw talaga ang mahal ko simula pa noon. Kaso dati, hindi mo naman ako pinapansin. Eh di ba, lagi kang nakabuntot kay kuya? Kaya hindi rin kita matingnan noon. Xiaozu, baliw lang ako noon. Wala siyang binatbat sa'yo. Gusto lang kitang makita. Kung sino ba talaga mas magaling? Siya ba o ako? Ikakasal na si Xin Minxuan. Congrats sa kanya. Uy, chill ka lang sa pagtiti. Hindi pa kasi ako tapos uminom eh. Kung ikakasal siya, anong pakialam ko dyan? Eh paano kung may epekto yun sa'yo? Paano? Alam mo ba,
Yung tungkol sa Willie Sershu, meron siyang 10% na nakatagong shares. Ano? Narinig ko yung usap-usap. Sina Sershu at Attorney He, nasilip ko lang. Basta pag kinasal si Mingxuan, yung asawa niya, automatic makakakuha ng 10% shares. Totoo lang yan? Sigurado ako. Ikakasal na si Shin Mingxuan at Guanlin sa loob ng kalahating buwan. Ngayon hawak niya ang 41% ng shares. Pag dinagdag mo pa ang 10%, tapos na tayo. Hindi na tayo magkakapera. Hindi talaga pabor ang tadhana sa atin. Pero boss, may isa pa tayong paraan. Ano yun? Papatayin si Mingxuan? Bakit hindi? Nasisiraan ko na ba? Krimen ng pagpatay, ano? Basta walang makakaalam, walang kaso yun. Maniwala ka sa akin, tahimik lang lahat. Tignan mo na lang si Sershu, nilagyan ng lason. Pero nakalusot pa rin. Iba pa ang sinisi. Sige na, ano bang kailangan mo? Pera. Okay. Bibigyan kita ng 30 million. Si Ezzy ang magta-transfer sa'yo. Sisiguraduhin mong success to, ha? Walang palpak. Relax ka lang, boss. Maniwala ka. Pero may kapalit din ako, syempre. Ano naman yun? Anong gusto mo? Gusto kong may kasal. Ang kapatid ko sa'yo. Yun ang gusto ko. Yun lang, ha? Ang talino mo talaga. Gusto ko na maging general manager at may 5% shares din. Yun ang gusto ko sa kumpanya. Ang lakas ng loob mo, ah. Pag-isipan mo mabuti. Ako lang ang makakatulong sa'yo ngayon. Sige. Deal na yan. Aray, nasaktan mo ako ah. Sorry, wala. Hoy, kinakausap kita. Hindi ka ba marunong makinig? Sinasabi ko sa'yo kung di ka magsasorry. Bakit may baril ka? Ha? Ate, kanina ba kita tinatawagan? Nakita mo ba si Xiao Yuan? Hindi, bakit mo siya hinahanap? Hindi ko mahanap ang wedding shoes ko. Alam niya kung nasaan? Xiaoyan! 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 Sinong nagutos sa'yo nito? Ako ngayon, kinakatawan ng kliyente ko. Ayon sa kanyang will, ililipat niya ang 10 shares sa'yo. Kailangan mong pumirma sa papel na ito. Sa akin talaga? Oo. Sige. Okay na. Si Xiao Yuan at Jianlong, lahat sila nawawala. Pero mukhang malapit na rin ang kasalan nila. Kuya! Takbo! May ambush! Starshine, ingat! Rachel! 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 Kuya! 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 Ang pinaka-blessing sa buhay ko ay nakilala kita. Pinakamalaking pagsisisi ko, hindi kita nasamahan hanggang dulo. Kuya, ano yung sinasabi mo? Tianlong, ikaw na ang bahala. Kaya ate, sa next life natin. Kuya! 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 Ate. Jianlong, dumating ka na. Nasaan ang kuya mo? Ate. Alam ko na. Nasa meeting na naman, no? Kakakasal lang natin, Jianlong. 7 araw na. Jianlong, ayaw na ba niya sa akin? Bakit parang di siya umuwi? Ate, pati na si kuya. Ano ka ba? Imposible yan. Niloloko mo ko. Ate, kailangan mong lumakas. Ayaw ni kuya na makita kang ganyan. Masasaktan lang siya. Jianlong, niloloko mo lang ako, di ba? Jianlong, sabihin mo, buhay pa si kuya. Di ba hindi pa siya patay? Kung ganyan ka, paano tayo makakaganti?
Napakabuti ng kuya mo. Yan lang sabihin mo hindi po siya patay. Ang dami namatay araw-araw, bakit kailangan siya pa? Please, magpakatatag ka. Tutulungan kita. Bibigyan natin siya ng hustisya. Kaganti tayo. Bakit nila pinatay ang kuya mo? Yung hinahanap ninyo, natagpuan ko na. Ayos. Yan lang. Mrs. Shin, kagaya rin kayo ni Mr. Shin. Alam niyo kung paano makisama. Sige. Sino nag-utos sa inyo na para atakihin si Mr. Shin? Hindi rin namin alam. Onil lang kami kumuha ng trabaho. Hindi namin alam kung sino talaga sila. Kalma lang. Baka magamit pa natin sila next time. Ayaw naman magdagdagan pa ng patayan, di ba? Ano mo lalaman nyo? Sa totoo lang, hindi na namin alam kung paano siya namatay. Pero feeling namin, may kinalaman si Xu Xiaozu. Ayon sa info namin, si Xu Xiaozu at Leng Jianmin may nilutong kasunduan dati. Parang tungkol sa last will ni Boss Xu. Siguro, doon kayo dapat magsimula ng investigasyon. Mali mo, may maliskubre kayo. Okay. Noted. Oo nga pala. Imbis na know-it-all, tawag sa inyo. Half know-it-all na lang. Bruhang babae. Ate, 3 taon na rin mula nang mamatay si kuya. Halos hindi ka na namin makita. Oo. Bihira na akong lumabas. Mahilig ka pala sa tsaa. Oo, kaya nagbukas ako ng sarili kong tea house. Sayang, ikaw palang may-ari dito. Mahilig ka rin pala sa tsaa, ano? Ganito na lang. Regaluhan kita ng tea set. Salamat ha. Ay, oo nga pala. Kaka-deliver lang ng bagong batch ng tsaa ngayon. Gusto mo? Tikman natin. Sige, ako na. Naku, nakakahiya naman. Uy, masyadong mainit ang tubig kanina. Nawala tuloy yung aroma ng tsaa. Ganun pala. Malalim pala ang brewing ng tea mo. Iba ang temp ng tubig, depende sa tsaa. Iba ang green tea, iba rin ang oolong. Tama? Oo nga. By the way, huwag mo na akong tawaging ate. Tawagin mo na lang akong Guanlin. Guanlin. Alam mo ba? Itong tea house na to, regalo yun ni Papa sa akin nung bumalik ako dito. Dati akala ko, pag nag-retire na ako, saka pa lang ako dito magtsatsaa. Nagre-relax lang. Kung nakita lang sana ni Shuye kung gaano ka-mature ngayon, siguradong matutuwa siya. Simula nang umalis si Kuya, ako na nag-manage ng buong kumpanya. Ngayon mabilis na ang paglago ng kumpanya. Kulang din kami ng expert sa mga laboratorio. Ako lang mag-isa babae pa, kailangan ko rin ng tulong. Kaya kailangan ko ng mga expert talaga. Sarap nito ha. Isa pa nga. Isa pa? Sige. Guanlin, nung nandito pa si Kuya, di ko naman napansin na magaling ka palang magtimpla ng tsaa. Hindi naman, kasi gusto ni Kuya ng tsaa. Kaya pinilit ko sarili ko matuto simula nung nawala siya. Bira na ako magtimpla. Ewan ko ba, siguro tumatanda na ako. Bigla na lang akong mahilig sa tsaa, ganun pala. Oo nga eh. Alam mo, nakakatawa. Nung buhay pa si Kuya mo, paborito rin niya tong tsaa na to. Coincidence, diba? Ikaw rin pala, type mo rin. Pareho pa kayo ng panlasa. Nakakatuwa. Totoo nga yan. Ayaw nga pala. Lunchtime na. Gusto mo, sabay tayong kumain? Wag na. Uwi na lang ako ngayon. Sige. Ayos ka lang? Lagyan mo ng yelo ang paa mo. Ganito, yatid na lang kita. Sige. Guanlin, tama ka. Dapat magbubuon ka na. Oh, anong nangyari kay ate? Anong nangyari? Nadalas lang, hinatid lang ako ni Xiaozu. Yung paa mo, lagyan mo lang ng ice pack yan ha. Meron ba kayong yelo dito? Sabi ko lumabay. Ayoko sa'yo dito. Umalis ka na. Yan ang babae ni Kuya. Close ba kayo ha? Wala ka sa lugar? Ikaw...
Sige, sagutin mo na. Wala yan. Hindi importante. Xiaozu, okay lang pa ako. Umuwi ka na muna. Sige, alis na ako. Salamat ngayon ha. Libre ko na lang next time. Xiaozu, sinasabihan kita. Bayon mo si Ate Guanlin. Kim Jianlong. Wala naman akong balak eh. Pero ngayon parang gusto ko na. Maganda naman si Guanlin, di ba? Marami pa tayong oras, hindi ba? Alam ko naman na gusto mong lumapit kay Xu Xiaozu para makaganti tayo, pero di nakaagyan. Wala naman akong choice. Si Xu Xiaozu, hindi yan basta-basta. Ayoko mapahamak ka. Delikado talaga. Ito lang talaga ang paraan. Kundi hindi ko gagawin, hindi siya mabibisto. Wala akong ebidensya. Hindi ko siya mapapakulong. Ako na ang bahala sa kaso ni Kuya. Simula ngayon, lalayuan mo na siya. Pagod na ako. Umalis ka na. Hindi mo talaga ako kailangan? Totoo bang ikaw na talaga? Pati ikaw nagdududa sa akin? Sorry, hindi ko naman ibig sabihin yun. Nag-aalala lang ako. Wala ka nang pakialam kung totoo man o hindi. Wala raw akong pakialam. Huwag mong kalimutan kung sino ang papatay kay Kuya. Ang lahat ng panganib na hinaharap natin, kanino ba nakaugnay? Tsaka ang status mo ngayon, bagay ba na makasali ka kay Xiaozu? Tia Chanlong, hindi ko pa pwedeng sabihin ngayon. Pero darating din ang araw, maiintindihan mo rin. At isa pa, kahit mamatay ako, hindi ko kayo ipagkakanulo. Huwag mo sabihin ang patay. Bawal yan. 3 taon na tayo magkasama. Tandaan mo yan. Tama na! Ako pa rin ang ate mo. Ano man ang gawin ko, wala ka ng karapatang diktahan ako. Mingchuan! Mingchuan! Guanlin, ang pinakaswerte ko sa buhay ay ang makilala ka. Ang pagsisisihan ko lang, hindi kita masasamahan ang buhay. Oh, Kuya, ano pinagsasabi mo? Yan lang. Alagaan mo ate mo, ha? Baka sa susunod na buhay. Guanlin. Uy, sakto naman ah. Ikaw nga. Xiaozu. Bakit? Bad mood ka ba? Naku, joke lang yun, Xiaozu. Mukha ba akong bad mood? Xiaozu, public place to. Baka nakakahiya. Guanlin, ang fragile mo pala. Xiaozu naman, napaka-sweet mo. So, ibig mo sabihin, concerned ka pala sa akin? O bakit? Gusto mo bang alagaan kita? Xiaozu, nahihilo ako. Halika, tutulungan kita magpahinga. Halika, tutulungan kita makapahinga. Ayoko, samahan mo na akong uminom. O sige. Ako na mag-aabot sa'yo. Xiaozu, gusto mo pa? Sige. Guanlin, nakaka-addict ka pala. Totoo yan. Sana hindi pa huli ang lahat na nakita ko ang halaga mo. Xiaozu, lipat tayo ng lugar. Guanyu! Ang kapal na mukha mo lagi si Xiaozu. At sino ka ba? Wala kang karapat na magsalita. Ano karapatan mo sa palin ako? Kailangan ba magpaalam? Tigilan mo yung kaartehan mo. Gabi na tapos nagiinom ka pa kasama to. At FYI, si Kuya nandiyan sa itaas nakatingin. Don't worry, hindi ko type si Xiaozu. Sayang-sayo siya. At isa pa, hindi ko kailangan humingi ng permiso sa'yo. Ikaw! Huwag mo akong pakialaman. Uulitin ko. Ikaw! Tama na! Xiaozu, gising ka na. Neng Shuang, bakit ka nandito? Sabi mo may meeting ka ngayong gabi. Ganito pala yung meeting mo? Business ko to, wala kang pakialam. At hindi mo ko kailangan bantayan pa. Umalis ka na. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Walang hiya ka. Ah, Kuya? Ang gulo mo naman. Ano bang itsura mo ngayon? Kuya, pati ikaw, pinagtatanggol mo siya. Guanlin, ano meron ka at lahat ng tao sumakampi sa'yo? Kahit patay na si Kuya, kinakapihan ka pa. Hindi ko matanggap to. Tama na.
Huwag ka mag-iskandalo dito. Umuwi ka na. Huwag mo ko utusan. Karapatan ko bilang ate mo. Ang ate mo parang ina mo na rin. Ate ka dyan. Wala kang kwenta. Pumatay ka pa ng asawa mo. Tama na yan, Leng Xiaoshuang. Last warning ko na to. Umuwi ka na ngayon din. Xiaozu, kung tama ang tanda ko, girlfriend mo si Xiaoshuang, hindi ba? Si Guanlin, asawa ng kuya natin. Respeto ka naman. Huwag kang makialam sa kung anong gagawin ko. Kung gusto mo siyang isama, dadaan ka muna sa bangkay ko. Subukan mo lang. Relax lang. May oras pa tayo. Halika! Huwag mo ako hawakan. Umuwi ako mag-isa. Bitawan mo ako. Anong balak mo? Kasama kita pa uwi. Ayoko kasama. Tama ng pagiganti. Kay kuya na lang ako magiganti. Si Minchon ako nang bahala sa kanya. Alam mo ba? Habang di ko nakukuha ang hustisya, para akong patay na buhay. Guanlin, please, tama na. Tiano, alam mo bang ilang ulit akong nasaktan? Mabuting tao si Minchuan. Kinasal pa kami pero pinatay siya. Alam mo kung sino ang may sala pero walang ebidensya. Sorry. Sa mga nasabi ko noon, babawi ako. Ayoko na sorry mo. Anong gagawin mo ngayon? Papatayin ko si Su Xiaozu. Wala akong pakialam. Papatayin ko siya. Guanlin! Tawagin mo akong ate. Baka si Su Xiaozu, pwede siya tawagan na Guanlin. Ako hindi pwede. Lahat ng kaya niyang ibigay, kaya ko rin. 3 taon na. Hindi mo man lang ako napansin kahit isang beses lang. Lahat ng gusto mo noon, kaya ko rin ibigay. Hello. Posible tayong dalawa. Besides, nasa iyo si Xiao Yuan. Mabait na babae. Mahal ka nun. Alam mo namang, hindi siya ang mahal ko eh. Ikaw ang mahal ko. Ikaw lang ang mahal ko. Tama na. Leng Xiaoshuang, gusto ko ikaw ang babae ko. Pero dapat marunong ka sumunod. Xiaozu, si Guanlin, delikado yun. Baka nilalapitan ka lang niya para makaganti. Ayoko na matigas ang ulo. Sinabi ko na sa'yo eh. Kalibutan mo na yon. Alam ko lahat ng baho mo. Pati si pagpatay kay Mr. Shin. Kaya wag mo akong hamunin. Naintindihan mo ba, Xiaozu? Xiaozu, huwag ka padalos-dalos. Bata pa yung kapatid ko, wala pang alam. Kung may nagawa man siya, huwag mo na siyang gantihan. Ngayon pa, marunong ka na rin manakot ha. Huwag mong kalimutan. Hindi ako sangkot sa pagkamatay ng kuya mo. Ang kuya mo mismo ang may plano niyan. Sige, sabihin mo sa lahat. Tignan natin kung sino ang paniniwalaan nila. Ikaw o ako. Xiaozu, sorry na. Xiaozu, hindi na maulit. Xiaozu, huwag kang padalos-dalos. Gusto mo bang makabawi sa kunya? Huwag mong kalimutan. Kailangan mo pa rin ng tulong ng pamilya, Leng. Leng Jiaming, ilang beses ko na bang sinabi? Kinaiinisan ko itinatakot ako. Huwag mong isipin na dahil wala kayo, wala akong kayang gawin. Ulitin mo pa. Papalasap ko sa inyo ang buhay na parang impyerno. Naintindihan nyo? Papaya, Master. Hindi ba sabi mo handa ka magsilbi sa akin? Tama ba ako? Patayin mo si Qin Chanlong. Patayin si third bro? Ayaw mo? Sige, gagawin ko. Mas mabuti pa nga. Huwag mo akong biguin ha. Hello, Xiao Yuan. Nandito na ako. Bakit? May topak ka ba? Bitawan mo siya! Dragon Bro, si Guanlin, kinidnap siya. Bilisan mo! Bitawan mo ako! Ah, ikaw pala. Ikaw pala yan. Anong plano mo ha? Paparape ako? Matalino ka naman pala. Tama. Pero wag mo naman sabihin rape, ang harsh mo naman. Guanyin, akala ko ba hindi ka mabubuhay ng walang lalaki? Ngayon pagsasawaan ka namin. At itong gamot na to, pinainom namin sa'yo, walang antidote. Kung hindi ka makikipagtalik, mamamatay ka. Pero don't worry, itong dalawa sila ang magvivideo sa'yo para ipakita kay Qin Shanlong at Xu Xiaozu. Para malaman nila kung gaano kakahalay. Simulan nyo na. Hindi na ako makikialam. Enjoy kayo dyan. Kayo dyan. Galingan nyo. Bitawan nyo ako! Bitawan nyo ako, sabi! Si Mingxuan ang asawa ko. Hindi niya kayo palalampasin. Bitaw!
Third bro, Nasaan si Guan Lin? anong sinasabi mo? Hindi ko alam. Uulitin ko. Nasaan siya? Wala akong alam. Aalis na ako. Nasaan siya? Bakit ba kayo? Lahat obsessed sa babaeng yan. Pati ikaw. Pati si Kuya Shu. Pati si Xiaozu. Ikaw rin. Nakalimutan mo na ba? Kung paano namatay si Kuya Achu dahil sa kanya. Hindi totoo yan. Wala siyang kasalanan. Uulitin ko. Nasaan si Guan Lin? Huwag mo pilitin! Bitawan mo ako! Bitaw! Bitaw! Ano? Dragon Bro, ang init. Guan Lin, konting tiis pa. Papunta na ang doktor. Dragon Bro, nandito na ang doktor. Mukhang nakainom siya ng kakaibang gamot. Anong gagawin natin ngayon? Wala. Kailangan niya makipagtalik. So yan, ihatid mo muna si doktor palabas. Ako na bahala dito. Dragon. Guan Lin, gising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? Masakit pa ba? Okay na ako. Guan Lin, paninindigan kita. Hindi na kailangan. Kalimutan na natin ang nangyari kagabi. Matatanda naman tayong lahat. Guan Lin, nire-respeto ko ang desisyon mo. Pero, hihintayin pa din kita. Hihintayin ko lumapit ka mismo. May asikasin ako. Mauna na ako. Hindi mo na kailangan umalis. Ako na lang. Miss Shin, ano pong kailangan niyo sa akin? May papagawa ako sa'yo. Lahat ng perang ito, sa'yo yan. Ganito karami? Sa akin lahat to. Oo, pero don't worry. Hindi ka gagawa ng krimen. Simple lang gusto ko. Gusto ko lang malaman, noong tinatake si Mr. Shin, sino talaga nagutos? Si Su Xiaozhu ba? Alam ba ni Master Shu? Alam niya. Ang alam ko, pumunta siya kay Boss Lu para imbestigahan yung nangyari noon. Sinabi ni Boss Lu at nandito dahil sa kanya. At galit na galit si Su. Sobrang galit siya. At saka pala, may pinapadala si Sir Shin na dokumento kay Zhang Xuan. Pero hindi ko nabigay sa kanya. Kay Boss Lu ako na lang binigay. Pero nang mabuking, binigay ni Boss Lu kay Master Su. Kaya yun. Pwede mo na rin hanapin yung backup file. Hanapin ko muna pero susubukan ko. Kapag nahanap mo yun, ibigay mo sa akin. Pag nahanap ko, talaga ibibigay ko sa'yo. O sige. Hindi kita pababayaan. Ito pa unang bayad. Gawin mo nang inutos ko sa'yo. Ang bait mo talaga, Miss Shin. Gagawin ko talaga yan. Teka, may dagdag pa pala ako. Ano pa po? Ipapabihag ko rin ang isang tao. Sino naman yan? Si Su Xiaozhu. Grabe, si Kuya Shu pa talaga. Taga-kunya group yun. Hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya. Relax ka lang. Hindi naman totoong bihag. Pag may nangyaring masama, ako ang bahala. Huwag kang mag-alala. Okay, bahala ka na. Sige, ako nang bahala. Salamat sa tiwala mo, ha? Sige, papunta na ako. Kuya! Pahingi ng isa. Miss, sobra na po kayo sa inom. Tinawagan ko din kaibigan nyo. Wala na ako kaibigan, alam mo ba? Yung best friend ko. Nagtaksil pa at nakuha yung lalaking mahal ko. Ang sakit, diba? Wala na mas masakit pa. Uy, hindi ba si Xiao Yuan to? Sino ka ba? Ako si Dragon Kuya mo. Layuan mo ako. Hayop ka. Isa pa, tatawag na ako ng polis. Dahil ba kay Guan Lin yan? Ha? Mas magiging mainit ka pa dyan. Pero gusto ko yan. Gustong gusto. Huwag mo ako hawakan, Gualin. Tulungan mo ako. Bitawan mo ako. Guan Lin, sorry ha. Pero dadalhin ko na siya ngayon. Guan Lin, long time no see ah. Bitawan mo si Xiao Yuan. Lahat na pag-usapan. Kaso gipit ako ngayon eh.
Pwede bang dagdagan pa natin? Magkano? Hindi naman malaki. 1 milyon lang naman. Seryoso ka? Guanlin, yung ginawa mo dati ha, huwag mong kalilimutan. Binara mo lahat ng laman ng cellphone ko. Isa kang kriminal. Ikaw pa yung nag-blackmail kay Xiao Yuan noon. Hindi pa ba sapat ang nangyari noon? Mabumbagitin yung patay. Oo, gago nga ako. Pero kung hindi ko makukuha ang pera ngayon, walang makakaalis dito. Tinusubukan mo ako sipahin? Hindi ka pa aalis. Malilintikan ka sa akin. Ang yabang mo ah. Akala mo ba tatakot mo ako? Ngayon din, titikman muna kita. Tapos, pag nagsawa na ako, papatayin kita. Walang makakaalam kung sinong pumatay sa'yo. Chupeng, bitawan mo si Gualin. Tulungan niyo ako. Sige, sumigaw ka ba? Mas nagiging ganado ako. Pagkatapos ko sa kanya, ikaw naman ang susunod ko. Chupeng! Chupeng! Siya ang babae ni Xu Shaozu. Hindi mo siya pwedeng galawin. Akala ko babae siya ni Xi Mingxuan. Ha? Boss! Chupeng, hindi pa ba natuto sa nangyari last time? Gusto mo rin bang turuan kita ulit? Boss! Sorry na po. Promise, iwasan ko na si Guanlin. Hindi ko na siya lalapitan pa. Pag may next time pa, alam mo na ang kahinatnan mo. Opo, last! Yuan, okay ka lang? Okay lang ako, kaya ako sarili ko. Salamat sa'yo. Yuan, may hindi ba tayo pagkakaintindihan? Wala, may lakad pa ako. Una na ako ah. Xiaozu, salamat ha. Buti umabot ka. Pagka-receive ko ng message mo, dumiretso ako dito. Malamig sa labas. Ihatid na kita pa uwi. Queen Qianlong, may problema ka ba sa akin? Mas mabuti pa. Layuan mo na siya. Huwag kang umasang may mangyari. Qianlong, kahit papaano asawa pa rin ako ng kuya mo. Buhay ko, hindi mo dapat pinapakilaman. Patay na si kuya. Tapos itatali mo pa siya? Selfish ka masyado. Xu Shaozu, hindi ko siya tinali. Pwede siyang pumili ng iba. Basta hindi ikaw. Pasok ka na. Xiaozu, sorry ah. Di ko rin alam bakit siya ganyan. Hindi ko iniisip kung anong iniisip niya. Ang importante, ikaw. Xiaozu, kahit mainit ang ulo ni Qianlong, pero alam mo naman kung ano talagang totoo. Ako ang babae ni Mr. Shin. Hindi tayo bagay. Hindi talaga. Kahit kailan. Kang magalala, ayusin ko ang lahat. Gusto ko lang, bigyan mo ako ng chance protektahan ka. Late na rin. Hindi na ako manggugulo. Una na ako. Jin Xiaolong! Umalis na sila. Apektado ka pa rin. Jin Xiaolong, kahit papaano naging ate mo ako. Hindi naging ate lang. Ngayon hindi na. Jin Xiaolong, ganun ba ang tingin mo? Alam mo ba talaga? Alam mo kung bakit? Hoy, ikaw. O ano? Sorry. Hindi ko na ulitin. Jin Xiaolong, may nasabi kang tama. Pwede akong pumili ng kahit sino, pero hindi ikaw. Guanlin, ano bang dapat kong gawin para matanggap mo ako? Xiaozu, thank you. Sa pagligtas mo sa akin noon. Wala yun. Duty ko lang. Di ko rin alam anong gusto mong kainin. Basta pumili na lang ako. Xiaozu, thoughtful mo talaga. Lahat ng pinili mo, paborito ko. Basta gusto mo, okay na ako. Alam mo, hangarin ako sa'yo. Grabe, may ganun ba? Ilang taon ka na ba? 29, bakit? Hindi mo ko akalain. Itong gwapong katabi ko. Siya pala ang future hero ng Kunya Group. Hindi pa umaabot ng 30 pero napaka-compose na. Parang chill lang araw-araw, parang walang stress sa buhay. Salamat naman kung ganun. Pero kasi, nandyan kayong mga senior. Ano yung kakatakot ko? Eh yung laboratorio. Di ba nagpa-focus sa nanotech ang group? Bakit hindi ka tumulong? Hindi ko pa sure. Xiaozu, hanggang ngayon ba may sama ka panunood dahil sa pagkamatay ni Boss Shu? Sa akin? Kasi nga naman, ako ang nagdala ng gamot noon. Guanlin, kasalanan ko yan. Hindi dapat ako nagduda sa'yo. Xiaozu, ano ka ba naman? Kung mahal mo talaga ang isang tao, natural lang na maghanap ng sagot, hindi ko yung dinadamdam. Dati kasi hindi ko pa kilala. Pero ngayon, alam ko na. Isa kang mabuting babae. Feeling ko, gusto na kita. Seryoso ako doon. Xiaozu, hindi pwede sa ating dalawa.
Kahit bigyan mo pa ako ng chance, yung mga board members, hindi sila papayag. Pasensya na. Pasensya ka na. Gusto lang talaga kita. Hindi ko rin alam kung bakit. Simula nung una kita makita, hindi na kita makalimutan. Totoo yung sinasabi ko. Xiaozu, kung ganyan ka pa rin, hindi ko naman tatapos ang dinner na to. Guanlin, gets mo naman ang iniisip mo. Gusto mong bumalik ka ako sa lab. Para magtagumpay ako. Para kahit papaano may masabi ako sa grupo. Papaghahandaan ang kinabukasan natin. Promise. Hindi kita bibiguin. Kung gusto mong mahirapan, sige, suportahan kita. Xiaozu, hindi ko alam kung tama bang ginagawa ko. Hindi ko rin alam kung anong ginagawa ko. Tinataksilan ko si Ming Chuan. Huwag mong isipin yan. Kahit nasa langit si kuya, gusto rin niya maging masaya ka. Scarface, anong trip mo ha? Trip lang! Gusto ko lang patayin si Guanlin! Xiaozu, ako ang target, hindi ikaw. Umalis ka na. Relax ka lang. Hindi ko hayaang may manakit sa'yo. Scarface, kapag ginalaw mo si Guanlin, kalaban mo ang buong Kunya Group. Mag-isip ka muna ngayon. Yung 2 tauhan mo, napalayo ko na. Ngayon, paano mo ako lalabanan ha? Ha? Makasama, sukabat sila! Anong ginagawa niyo? Bitaw! Pakawalan niyo kami! Bitaw! Pakawalan niyo kami! Hindi ko akalain na loyal ka pala, Xiaozu. Loyal ka sa asawa ng kuya mo. Scarface, tumigil ka na. Humanda ka kapag nakawala kami rito. Hindi ka na makakalabas ng buhay dito. Kahit anong sabihin mo, kakakuda mo dyan. Scarface, huwag mo nang idaman si Xiaozu. Pakawalan mo siya. Bitawan mo na siya. Walang yaka. Kailangan mo ba akong turuan kung paano ako kumilos? Scarface, talagang gusto mo makipagsabayan ngayon ha? Chu Xiaozu, alam mo kung ako sa'yo, tumingin-tingin ka kung nasaan ka. Hindi ka na boss-boss dito ngayon. Ha? Scarface, sabi ko nga, tayo lang ang may problema. Huwag mo nang idama yung iba. Gets mo ba? Walang yaka. Sumagot ka ng 1 beses pa. Papadala kita kay San Pedro ngayon din. Guys, kalma lang. Sabihin mo lang kung anong gusto mo, ibibigay ko. Simple lang naman. Ang gusto ko, meron akong 3 baso dito. 3 baso lang, wala nang iba. Meron akong 3 baso dito. Isa lang ang may lason. Yun lang naman yun. Kayo na bahala kung paano maghati. Sino ang makakainom ng may lason? Sorry na lang sa kanya. Wala kayong magagawa. Sige, payag ko. Ako ang mauuna. Sige. Ano ka ba? Bakit tinilan mo lahat? Guanlin! Ayos ka na ba? Okay. Layas! Walang alis! Tinaktan mo babae ko! Papatay kita! Xiaozu, delikado dito. Tara na. Kapit ka lang. Dadalhin kita sa ospital.